Simulan na lesson last week, ang title niya sa general Jesus and Prayer, no? Actually, introduction pa lang yung last Sunday. Ibabanggitin ko rin ngayon parang review, tapos dugtungan natin. Pero kunin natin tong bahaging ito, Luke 19 verse 45. Luke chapter 19 verse 45. Ang sabi rito sa Bible, and he went into the temple, so ang Panginoong Jesucristo yan, and began to cast out them that sold therein, and them that bought, saying unto them, It is written, My house is the house of prayer, but ye have made it a den of thieves. And he taught daily in the temple, but the chief priest and the scribe and the chief of the people sought to destroy him, and could not find what they might do, for all the people were very attentive to him. So, gusto kong tutukan natin yung punto doon sa my house is the house of prayer, but ye have made it a den of thieves. Tayo muna yung manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa gabi ito na muli mo po kaming dinako sa tahanan ito upang ipagpatuloy ang aming pong regular na oras at pag-aaral po patungkol sa panalangin. Gabayan mo po kami ng iyong mga kapangyarihang Espiritu. Salamat po sa mga kapatid na kasama namin. At kung may iba pa po na maaaring makahabol, sila po gabayan mo upang makasama namin sa napakahalagang pag-aaral ng iyong banal na salita. Panginoon, na lahat pong ito ay aming hiling at dalangin, puno ng pagtitiwala at pasalamat sa pangalan po namin Panginoong Jesucristo. Amen. So makikita natin yung ang Panginoon, lagi kong dinidinto, siya yung susi. Tandaan nyo, ang Panginoong Jesucristo, siya yung susi. Kasi sabi niya sa John chapter 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. Na minsan, ang pagkakaintindi lang natin doon, siya yung daan ng kaligtasan, which is totoo. Yun talaga yung number one, siya yung daan. Pero, yung daan doon, napakalawak no? Siya rin ang daan para makilala natin ang Diyos Ama. Ang Diyos na hindi nakikita, makikilala mo siya pag kilala mo si Jesus Christ. Yun ang ibig sabihin ng daan, daan ng karunungan, daan din ng pagpuri sa Diyos. Hindi ka makakapuri sa Ama na hindi mo pinupuri yung anak. Hindi ka rin siya rin yung daan sa panalangin. Actually, sabi niya, no man cometh unto the Father Halika, Brad. No man cometh unto the Father but by me, no? So kapag ka dumaan, hindi ka dumaan sa Panginoong Jesucristo, hindi ka talaga napapakinggan ka ng Ama pero hindi niya ipagkakalob yung hinihingi mo kasi hindi ka dumadaan doon sa tamang daan, ang Panginoong Jesucristo yon. So, yan ang ibig sabihin nung kaya nga dito pagdating sa Luke chapter 19 na binasa natin, ito yung ang Panginoon, kilala siya ng mga tao na ordinaryong tao lang. Kasi nga naman nagkatawang tao siya. At yun yung gusto kong sundan natin last week kasi i-review ko lang na mabilis Inaral namin last week kasi about nga Jesus and prayer. He is our pattern in prayer. At ipakikita niya sa buhay niya mismo kung gaano kahalaga ang panalangin. No? Una nga, hindi ko nababasahin yung mga talata pero binasa natin last time. Unang nakita natin, si Panginoong Jesucristo, meron siya regular time of prayer. Nakita yun sa Mark 1:35, di ba, na madaling araw, tulog pa yung mga kasama niya sa bahay, lalabas siya sa isang particular na lugar, mananalangin siya madaling araw pa. So, ibig sabihin, may oras siya ng pananalangin. Isa pang inaral natin last time, madalas natin siya nakikita na nananalangin na mag-isa. Kasi hindi pa niya naturuan yung mga disciple niya ng prayer. At saka gusto niyang magpakita ng halimbawa. Kaya madalas siyang nakikita na nananalangin na nag-iisa. No? And then nakita rin natin, meron siyang specific place. No? Marami yan. He went out and departed to a solitary place. Sabi niya sa Mark 1:35. No? Sa Luke 11 verse 1, he was praying in a certain place. Meron talagang specific lugar. Kaya nga tayo, pansamantala, abang wala tayong, hindi katulad sa Pilipinas, may mga simbahan tayong building na pwedeng doon ka na nag-worship pag Sunday, doon ka pa nagpipray. Dito sa atin, inuupahan natin yung hotel, so hindi natin pwedeng dalhin doon yung prayer meeting. So salamat, meron tayong isang place na katulad nito na pinapagamit. There is a certain place, madalas sa mountain, na nanalangin ng Panginoon. Now, sa gabing ito, gusto kong, dahil sinusundan natin yung prayer life ng Panginoon, simulan natin sa pagkabata. Ako, na-challenge din ako sa lesson na to. Ngayon ko lang to inaral kumbaga, gusto ko talagang sundan, ano ba yung mga pinakita ng Panginoon sa kanyang prayer life.
So siyempre simulan natin sa bata, no? Alam niyo sa Bible, may mga nagtatanong sa akin ng ganito eh. Ang Panginoong Jesucristo, bakit pinakita lang siya 30 years old na siya? No? Minsan may mga nagdidebate pa na ba't gano'n na anong ginagawa niya mula nung pinanganak siya hanggang sa 30 taon siya kasi eksaktong 30 years siya nung nagpabinyag siya. Doon parang madaming ni-record sa Bible. Mula nung binaptize siya hanggang pinako siya sa krus. No? Halos sa majority ng kwento nando doon. Pero minsan hinahanap ng iba, anong ginawa ni Jesus? Hanggang sa may lumalabas nga na mga paniniwala na siguro si Jesus ay nagpunta sa Inglaterra, may nagpunta sa Amerika, kaya lumilitaw minsan yung ibang mga religious group. Yun ang i-claim nila na yung panahon na hindi siya binabanggit sa Bible, nagpunta siya sa ganito. Pag wala kang alam sa Bible, madadala ka sa ganun. No? Pero ang Bible, ganito yan. Merong verse sa Bible na sinabi niya ni John, hindi lahat ng ginawa ng Panginoon isinulat. Kasi pag isinulat lahat yan, hindi kakasya ang libro na susulatin patungkol sa Panginoon sa buong mundo. So, kasi may mission siya eh. So, parang yung panahon niya mula nung pinanganak siya, pinakita lang nung pinanganak siya eh. Yun, at least 2 chapter yon, no? Matthew chapter 1 at saka Luke chapter 2, pinakita yon. Tapos, sumunod na pinakita siya, ayun, nung Pasko, inaaral natin yun, nung nakaraan na binanggit ko, nung 8 days na siya, sinircumcise siya. Saglit lang yun, pinakita, no? Then, susunod na ipapakita siya, 2 years na siya, nung dumalaw na yung mga wise men. Pero saglit lang yun, parang babanggitin lang yun, no? Tapos, silent na ang Bible. Ang susunod na babanggitin na itong babasahin natin ngayon, tingnan natin sa Luke chapter 2. Ito 12 years old na siya nung pinakita. Pero bago yung 12 years, may papakita rin ako. At mahalaga ito na alam natin bilang mga Kristiyano. Kasi madalas ang tao, ang dami niyang tanong, pag nabasa mo to kahit paano, kung talagang desidido sila sa sagot, dapat makontento sila. Ano sabi ng Luke chapter 2 verse 40? Actually, pag dinugtong nyo yan, no, sabi ng verse 39 muna, Luke chapter 2 verse 39, and when they had performed all things according to the law of the Lord, ito yung bata siya, maraming ritual yan, no? Then they returned into Galilee to their own city. Ito yung inaral natin dati na dinala siya sa templo, tapos kinuha siya nung isang matanda, no? Anong pangalan nun? Yung isa, yung Hana, yung babae, tapos si Simeon yata, I think Simeon, no? Ito yung kinukwento niya na nung matapos na nila yung mga ritual na yon, perform according to the law, bumalik na sila sa Nazareth. So 2 years siya dyan, ano? Ngayon, nung pagdating ng verse 41, verse 40, and the child grew and waxed strong in spirit, filled with wisdom, and the grace of God was upon him. Ang tawag dyan, sinamarize na. Mula nung bata siya hanggang 12 years old siya, mapalad-palad yung bata, papaaralin siya ng magulang, intellectual naman yon. Pero minsan, akala natin hanggang doon lang ang obligasyon sa anak. Hindi. Ang dami niyan eh. Kailangan moral, teaching, kailangan spiritual, no, social, emotional. Ang dami niyan. At si Jesus, isinalang siya sa lahat ng yun. Kasama yung ang tawag doon, ano eh. Yung, yung parang hanap buhay. Lahat ng Hudyo, tinuturuan sila ng hanap buhay. Kung ano yung magulang mo, kung fisherman siya, normally, ititrain ka na doon, bata ka pa. No, kung karpintero siya, ititrain ka na. Si Jesus, wala akong duda na nagkarpintero siya. Maring mason, no? Kasi yun ang magkasamang trabaho eh. So, yun ang ibig sabihin na he was filled with wisdom, and the grace of God was upon him. So, nandiyan ang Panginoon, ano? Kahit siya Diyos, pero siyempre, kailangan siya magkatawang tao, nandiyan yung pagsunod niya sa kautusan bilang tao. Kaya nga perfect talaga siyang example eh. Hindi lang makikilala mo ang Diyos sa pamamagitan niya, makikilala mo rin ang perfect man. Ang nabuhay na perfect man talaga ang Panginoong Jesucristo. So yan, no? Kasi kinumpleto niya eh. Meron siyang grace of God was upon him. Now, ito na ngayon yung 41. Nung 12 years old na siya, verse 41, now his parents went to Jerusalem every year at the feast of Passover. Hindi pa siya 12 years old dyan, pumupunta yung mga magulang niya, hindi siya sinasama. Pero pagdating ng verse 42, and when he was 12 years old, they went up to Jerusalem after the custom of the feast. Now, ang kultura ng Hudyo, every year yan.
Bagamat isang beses lang pinakita rito na sinama siya, pero parang pinakita yung unang punta niya. So, ang assumption dito, every year, sinasama siya. Hanggang nung naging 30 years old siya. So, nung 30 years old niya, siya na yung pumupunta mag-isa. Okay? Kasi nasa tamang gulang na siya. Anong ginawa niya, no? Verse 43, and when they had fulfilled the days as they returned, the child Jesus tarried behind in Jerusalem, and Joseph and his mother knew it not. Alam niyo, may araw lang yan na nagse-celebrate sila sa templo, siguro 3 araw, no? Matagal na yung 5 araw, siguro malamang yan 3 araw, kasi may mga ritual na gagawin yan. Karaban yan eh. Pagka pumunta yan, magkakamag-anak, parang isang grupo yan, no? Kumbaga sa atin, kung may sasakyan, sunod-sunod sila, karaban ng tawag. Now, nung umulis na sila, in-expect nila, kasama nila yung bata. 12 years old siya, no? Hindi nila napansin na malayo na sila, sabi ng verse 44, but they supposing, okay, ina-assume ng mga magulang, him to have been in the company, kasi marami rin silang kasamang pinsan, kamag-anak, went a day's journey. Nakalakbay na sila ng 1 day, galing sa Jerusalem, pabalik na sa Nazareth. They sought him among their kinsfolk and acquaintance. Kasi maraming sasakyan yan. Yung sasakyan nila, mga kariton, karwahe, ganyan, no? Hindi nila makita ngayon. And when they found him not, they turned back again to Jerusalem seeking him. Siyempre, nag-aalala sila, bagamat 12 years old na, kaya lang, first time pa lang niyang pumunta eh. Hindi nila ni-expect na mawawala siya ng ganyan. Verse 46, and it came to pass that after 3 days, 3 araw. Anong ginagawa ni Jesus nung 3 araw na yun na hindi siya kasama, no? Makikita niyo kung anong ginagawa niya. Natagpuan siya nasaan? Templo. Katulad ng binasa natin, advance lang yung binasa natin, nung matanda na siya, nag-worship siya lagi sa templo, natagpuan niya, ginawang komersyo yung templo. Yung binabanggit ko sa inyo, nagbebenta ng mga tupa, baka, tsaka yung exchange. Hindi ka kasi pwedeng mag-offering na hindi yung pera nila eh. Yung pera ng Israel ang gagamitin mo sa templo. So, nagkakaroon ng malaking patong. Nagalit siya doon. Bakit pinapayagan ng mga priest? Ilan taon siya ng pastor nung nagalit siya? Ay, ano na yon? Nasa 30-31 na siya. No? Ano na siya? Public ministry na yan. Kumbaga, kaya ko lang binasa yon dahil doon sa salitang, bakit nyo ginawang bahay ng tulisan ang bahay ng aking ama? It is supposed to be the house of prayer. Nagalit siya, pastor. Nagalit siya ron. Dahil sa ginagawa, actually, pinagtutumban niya pa. At nagalit pa yung mga priest doon. Pastor, may sinasabi siya, ano? nagalit, pwede palang magalit. Pwede talaga magalit. Pwede magalit, Huwag huwag mo ka lang magkasala. magkasala. May reason. Kaya nga, pero mabigat yun, mahirap gawin yun, no? Opo. Yung magagalit ka sa tao dahil sa kasalanan, hindi dahil dun sa tao. Mahirap paghiwalayin yun. Pero pagka alam niyo yung Bible, malalaman niyo yun na Paano pwedeng ba gawin. magkasala, pastor? Yung magmumura ka. Hindi, pagka nagalit ka na dun sa tao, dun sa, kumbaga, ang ano mo na sa tao, galit ka na sa kanya, gusto mo na siyang hiwalayan, ano pa, gusto mo na siyang patayin, ano? Dapat ipapakita mong galit ka dun sa kasalanan. Kumbaga, lalo na sa bata, kailangan, alam niyo yung paghiwalay niyo, minsan kasi nagagalit tayo, ang dating sa bata, siya yung pinagagalitan talaga, kaya nagiging ano yung bata. Kakaroon ng shock, kakaroon ng ibang klaseng mental disorder. Matututunan niya pagka So, ang Panginoon, sabi naman sa Bible, hindi siya nagkasala eh. So, ibig sabihin, kahit nagalit siya rito, hindi siya nagkasala. Righteous indignation, pastor. Yan ang eksakto salita. Righteous indignation kasi naggalit ka dahil yung dapat gawin, especially ng mga priests, sila yung parang nakipagputsaba dun sa mga commercial. Actually, may kickback sila dyan kung talaga aralin nyo, no? Kaya nila pinahintulutan yan, kumikita rin sila. May commission sila dyan. May binibigay sa kanila. At saka parang inside job din. Bakit tayo nilang totoo naman yun na hindi pwedeng tanggapin eh. Kaya lang, dapat hindi na lang nila pinabibigatan. Dapat nga, i-discount pa nila kasi total gagamitin naman yung bibilin sa offering eh. No, baka o tupa yung kailang bibilin para sa Panginoon yun eh. Hindi sila sabi nila, hindi. Kaya nga doon nangyari na yung batas. Sabi ng Bible, kaya nga binigay yung batas para makita ng tao na makasalanan siya
kumapit siya sa Panginoon. Ang ginawa ng mga pariseo, ginawa nila mismo yung batas ang magliligtas sa tao, natakot ngayon ng tao. Kailangan sundin nila yung batas. O, pinabigatan pa nila yung batas ngayon. Dahil takot na yung tao. Ay, yung tao ngayon, dahil takot siya, magbabayad siya. Pero ang totoo, hindi siya maliligtas dun sa gagawin niya. No? Kasi ang magliligtas yung pananampalataya mo dun sa inilalarawan ng pinapatay na tupa. At ang nilalarawan ng pinapatay na tupa, si Jesus Christ. Sabi niya here is the Lamb of God which take away the sin of the whole world. So yung tupa, hindi yun na nagliligtas, yung isinisimbolo ng tupang kinakatay mo. Pero wala talagang na-misinterpret nila yon. So ito, gusto ko makita nyo sa verse 46, anong ginagawa ni Jesus after 3 days natagpuan siya sitting in the midst of the doctors. Yung doctor dyan, hindi doktor na manggagamot ang tawag, doctor of dalo yan. Yung mga dalubasa sa scripture. No, yan yung mga supposed to be, dapat sila yung mga pariseo, sila yung mga scribe. Actually, scribe. Kaya pag nabing scribe, sila yung magkasabi mga attorney. Abisado nila ang Bible. Kasi laging ginagawa nila, kinokopya nila yun. Wala kasi silang printing press nun eh. So dapat sila yung maraming alam sa Bible. Ang ginawa ni Panginoon, nagtatanong siya. Ngayon siguro bata pa lang siya. Sinosopla niya na yung mga matatanda na hindi yan ang ibig sabihin niya. Ganito. Kaya tingnan nyo, sabi rito, but hearing them, una nakikinig siya. Siyempre magtuturo sila. Pero tinatanong niya rin sila. Anong sabi sa verse 47? And all that heard him were astonished at his understanding and answer. So ibig sabihin si Jesus, nag-aaral siya ng scripture. Nag-aaral talaga siya. Dun sa kultura ng mga Hudyo, tinuturuan sila. At saka dahil siyempre, may wisdom siyang galing sa Panginoon, sa kanyang katawang tao, alam niya yung tamang interpretasyon nun. Na bata pa lang siya, sinasabi niya na ito dapat ang kahulugan niya, no? 12 years old pa lang. 12 years old pa lang siya dyan, no? And when they saw him, kaya lang, ninalis na rin yung camera, no? Nilagay na yung camera sa mga magulang. They were amazed, and his mother said unto him, Son, why hast thou thus dealt with us? Parang nasabi nila, ba't mo kami pinag-alala? Behold, thy father and I have sought thee sorrowing. Now, gusto ko ito diin mabuti Alam natin na si Jesus, hindi siya anak ni Joseph. Pero alam niya dahil 12 years na yung ganong sitwasyon, minsan makakalimutan mo ng bilang tao, si Mary. Maring nasa isip niya, kasi may kapatid din si Jesus eh. May kapatid din siyang iba eh. 4 na lalaki. So, siyempre sa katagalan, dahil araw-araw, yun ang ruta ni Jesus, sumusunod siya sa magulang, biglang sinabi ni Mary ngayon na, siguro, lagi na rin niyang sinasabi yan. Kaya lang this time, nasa templo eh. So, parang sa Panginoon, kailangan ibahin niyo to. No? So, sabi niya, ba't mo kami pinag-alala ng tatay mo? Anong diniin niya sa verse 49? Dito niyo makikita kung sino talaga ang Panginoon. And he said unto them, how is it that you sought me? Unang ba't niyo ako hinahanap? Medyo, siyempre, naintindihan ko rin naman si Mary, bilang magulang, no? Tsaka si behold, wish ye not that I must be about my. Ginamit niya salitang father. Parang indirectly sinasabi niya, ma, baka nakakalimutan mo. Ang tatay ko talaga, ang God the Father. Tapos ito yung bahay namin talaga, no? Yung templo. Ang ordinary Hudyo, yung tatawagin bahay niya yun. Yun nga mga priest yung mga pariseo nga, hindi nila, umaga, sila dapat yung physically, nasasabihin mong nagmamay-ari no, kasi sila yung nagpapatakbo, pero ang talagang may-ari niyan ang God the Father. No, ang God the Father. So, tandaan niyo to salitang to, hindi niyo ba alam, dapat ginagawa ko na yung mission ko. Yung Father's business, hindi yung business nung mga no? Kundi yung, yun nga, may mission siya, tubusin yung kasalanan, ipakilala ang Diyos na hindi nakikita, bigyan ng example yung mga tao, and they understood not the saying which is speak unto them. Kita nyo, no? Talagang pag walang magpapaliwanag at hindi tayo gagayad ng Holy Spirit, di natin maintindihan ng Bible. Kailan lang may nagtanong sa akin, Bible study kagabi, no? Paso, bakit di pa mahawak din naman sila ng Bible? Ba't nagtuturo? Ba't hindi nila nakukuha yung dinayin ko kasi kagabi yung eternal security of salvation? Na pag tinanggap mo ang Panginoon, ligtas ka na, once and for all, save ka. Once saved, forever saved. Hanggang ngayon, maraming nagkukontra dyan. Paano ko masisave Nagkakasala pa ako. Hindi nga yun ang
kumbaga, yung kasalanan mo, tinubos na ni Kristo. Para hindi ka mapahamak sa impyerno. Pero, kailangan ka mag-serve para ma-please mo ang Diyos, hindi para maligtas. No? Minsan hindi na paghihiwalay ng iba yun eh. Hindi nila kayang paghiwalay na akala nila, ay, ngayon tinanggap ko si Kristo, dapat magpakabait ako, dapat sundin ko lahat ng batas. Alam mo, pag ganun ang paniwala mo para maligtas ka, para mo sinabing, Panginoong Yesus, walang kwenta yung ginawa mo sa krus eh. Kahit tinanggap kita, kailangan dagdagan ko pa ng ginawa ko eh. Yun ang ayaw ng Diyos. Kailangan pagdating sa kaligtasan, sa Kanya lang tayo nakatiwala. Pero, pagkatapos mo matiyak yung kaligtasan mo, magpakabanal ka. Pero ibang motibo mo, kaya ka nagpapakabanal, hindi para maligtas. No? Kundi ligtas ka na, gusto mong magpagamit sa Diyos. Yun lang ha, paghiwalay niyo yung dalawa na yon. Kundi, magkakamali tayo. So sabi niya, I must be about my Father's business. Pero hindi siya maintindihan. Bakit? Ang Bible kasi sinasabi nga, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Sa kanila hindi pa nakasulat ang Bible eh. Maawa naman tayo kay Mary at saka kay Joseph, no? Hindi, wala silang kaalam-alam sa... May binanggit lang ang anghel na mabubuntis ka, lulukuba ka ng banal na espiritu, pumayag naman sila. Pero siyempre, nabuhay sila araw-araw, nakasama nila bilang anak, kasama pa nung 4 na anak. Siyempre, maano mo na parang akala mo, anak mo na siya na talagang nakalimutan mo. Kayang gawin ng tao yun. Minsan nga kahit ano eh. Di ba mga drama ganyan minsan inampon. Tapos later on, pag nag-away minsan susumbatan ng ano, hindi mo na anak eh. Kita mo Pero actually, inanuan na siya ng, inampun na siya, no? So, ganito yung nangyari. Verse 51, ang maganda pa rin sa Panginoon, He went down with them and came to Nazareth and was subject unto them. Ibig sabihin, nag-submit pa rin. Parang pinaalala niya ng sandali po, ako po'y anak ng ama ko sa langit. At ito po talaga yung bahay namin, itong templo. Kasi di ba kaya nagagalit kasi uuwi na tayo sa bahay natin eh. Parang dinihin niya, 2 bagay, no? Una, ang tatay ko talaga, ang God the Father. Pangalawa, ang bahay talaga namin, itong templo. Now, sa katawang tao, dahil may mission siyang gagawin, sige, kayo muna yung magulang ko. Nabanggit ko nga sa inyo, nanghiram lagi ang Panginoon, pati magulang, hiniram niya, no? Tapos, sige, uwi muna ako sa bahay natin, temporarily, no? Ayun yung nag-subject siya, he went down with them, sumama pa rin. He came to Nazareth, ayan yung napakalayo niya, no? Luzon, Mindanao ang layo, and was subject unto them. Pero mong sakripisyo ginawa ng Panginoon, ikaw naman lilikha, magpapailalim ka sa nilikha mo. Ikaw na walang kasalanan, magpapailalim ka dun sa mag-asawa na alam mo parehong may kasalanan. Pero wala kailangan niyang gawin yun, no? And then verse 52, ito na naman yung summary na naman to Summary, ano naman ang nangyari? Okay, pinakita na si Jesus ng 12 years old. Ano naman yung nangyari nung 13 years old siya hanggang 29 years old siya? Sinabi lang yan sa isang verse. Ito, yung verse 52. And Jesus increased in wisdom, in stature, and in favor with God and man. May 4 na lugar. Hindi ko alam kung paano natin sasabihin to, no? Area sa buhay niya na nag-grow. Ano yun? Nasabi, increase in wisdom, ayan yung intellectual, ano? In stature, yan yung physical. In favor with God, yan yung spiritual. In favor with man, yan yung social. Now, sa buhay natin, kahit dito sa Armenia, no? Sana lagi tayong mag-aral ng Bible para matuto tayong makisalamuha. Minsan kahit sa kababayan natin, parang ang hirap makisama, no? Pero actually, pag inaral mo ang Bible, tuturuan ka ng Panginoon. Kasi in favor with man Kahit Diyos siya, sa katawang tao, natuto siyang makisalamuha. Nakipag-social life, no? 4 na area kagad ang tinalakay dyan. Yan ang hindi na pinakitang araw-araw. Basta parang pinakiyaw na ano ba yun, 12 at saka 30, no? Ilan ba yun? 18 years old. Mga 18 years, isang verse lang ang binanggit sa Bible. So kapag Kristiyano ka, tanggapin mo yun. Ganun ang ginawa ng Panginoon. Sa loob ng 8 taon, nag-grow siya sa physical, nag-grow siya sa spiritual, nag-grow siya sa intellectual, no, wisdom, nag-grow din siya sa social para maging sa tao. So, yun hindi natin gano'n nakita yung prayer. Pero saan natin ipapasok yun? Siyempre dun sa spiritual. Kanina sa verse 40, binanggit yung the child grew strong in spirit. Doon natin ipapasok yun.
kasama sigurado yun, walang duda yun. No? Kahit hindi binanggit, yun yung assumption dyan ng Panginoon, natuto siyang manalangin, nagpipray siya, tapos susundan ko ngayon ng ibang talata. No? Ang pangalawa nang ipapakita ko, hindi natin matatapos ngayon tong mahabang lesson to, pero ayan yung sundan ko muna, pinakita ko na nung bata siya, makikita nyo na siya magpipray pagdating ng 30 years old siya. Di ba binaptize siya? Now, pag binasa niyo yung Matthew, sasummarize ko na lang. Sa Matthew, hindi mo makikita nag-pray siya eh. Nakalagay lang doon na galing siya sa Galilee, pumunta siya sa Jordan, ang layo ng nilakad niya para lang magpabinyag. Ngayon sabi ni John the Baptist, ay hindi kita pwedeng binyagan. Tapos sabi niya, kasi ikaw yung nauna ako sa iyo pero mas nauna ka sa akin. Yun yung pre-existent eh. Tapos sabi niya, yung parating sa likuran ko, mas dakila sa akin, hindi ako karapat-dapat magtali ng sintas ng kanyang sandals. Ano? So pinakikita na ni John the Baptist na itong ibabaptize niyang parating, kakaiba to. Nauna sa kanya at mas dakila sa kanya. So, edi dumating ng Panginoon. Sabi lang ng Panginoon, hindi, John, binyagan mo lang ako. Kailangan niyan para matupad natin ang katwiran. So, bininyagan siya. Now, hindi nyo makikita ron yung sabi sa Bible, pagbaba niya, pag-aahon niya, pwede ba natin basahin sandali yung Matthew 3? Matthew 3. Para lang, kasi may papakita ako na prayer eh. Ngayon ko lang na-discover na meron pala. No? Kasi dati, hinahanap ko, parang hindi siya nag-pray dito. Pero tingnan natin, Matthew 3:13, kinuwento ko na verse 14, binabawalan siya ni John the Baptist. Sabi niya, hindi, binyagan mo ako, verse 15. Ang sabi ngayon niya, sige, binyagan na ka, suffer it to be so now, for does it become it as to fulfill or righteousness, then he suffered him. Ibig sabihin suffered him, nilubog na siya sa tubig. Kaya, kung tayo talaga naniniwala sa Panginoon, importante na, again, hindi ka para maligtas. Ligtas ka na dapat bago ka magpabinyag. So, ang Panginoon, bininyagan, verse 16, hinahanap ko yung prayer. No? Sabi rito sa verse 16, Jesus, when he was baptized, went up straightway. Ibig sabihin, pumunta sila sa malalim, kaya umahon sila. Ibig sabihin, talaga nilubog yan. No? Lo, the heavens were opened unto him, binuksan yung langit. He saw the Spirit of God descending like a dove and lighting upon him. Now, pag napanood yung pelikula, normally pinakikita nagpipray eh. Di ba? Tapos sa akin, inabi ko, binanggit ba rito na nagpray? Actually, kahit hindi naman banggitin, pwede natin assume na nagpipray talaga siya dyan eh. Kasi, bakit may dalawang bagay na nangyari, yung banal na espiritu bumaba sa kanya, sa anyong kalapati, at may boses, verse 17. And lo, a voice from heaven saying, this is my beloved son, in whom I am well pleased. Parang sinagot, no? Parang may pinagpipray siya, tapos, nangyari, pero wala pa rin yung prayer, no? Hindi pa rin natin makita yung prayer. Pero may papakita ako sa inyo mamaya. So, yun yung binaptize siya, no? Susunod, pagka yan ay tinignan natin sa Mark chapter 1, Mark, para ipakita ko na napakahalaga ng baptism. Ngayon ko lang na-discover, habang inaaral ko to, kala ko dati, pag baptism, pinapaliwanag ko lagi Matthew, di ba? Kasi doon ako nakatutok, lagi pinakikita ko, nagpabinyag ang Panginoon. Ang isa pa dyan sa John, nung sabi ni John the Baptist, "Here is the Lamb of God, which take away the sin of the world," bago niya bininyagan. Ang alak mo, dalawa lang, pero apat palang aklat. No, ito Matthew, sa Mark tayo. Mark chapter 1, siguro hanggang dito lang tayo ngayong gabi, no? Dito sa baptism muna ng Panginoon. Ang sabi ng Mark chapter 1, anong verse ba siya? Sandali. 1:9. Ang sabi ng Mark chapter 1 verse 9, and it came to pass in those days that Jesus came from Nazareth of Galilee, was baptized of John in Jordan. Straightway, katulad din ng kay Matthew, coming up out of the water, umahon, he saw the heavens open. Bakit bumukas ang langit? The Spirit like a dove descending upon him. Verse 11, there came a voice, parang katulad pa rin ni Matthew, from heaven saying, thou art my beloved son, in whom I am well pleased. Tandaan nyo, ang Diyos ang nagsasalita niyan. At hindi niya kinahihiyang ipakilala, ikaw yung anak ko. Talagang kilala siya, no? Kasi siyempre, magsisimula ng public ministry. Punta muna natin si John chapter 1, bago tayo bumalik kay Luke. Doon tayo magtatapos kay Luke. Ang sabi ng John chapter 1, 4 na beses pala pinakita kung paano bininyagan ng Panginoon, no?
Ang sabi ng 129 ng John, 129, the next day, kasi marami nang bininyagan si John bago bininyagan ng Panginoon. John seeth Jesus coming unto him, saith, Behold, the Lamb of God, which taketh away the sin of the world. Medyo kakaiba lang yung presentation ni John, ano? This is he of whom I said, after me cometh a man, which is prepared before me. Ibig sabihin prepared, mas dakila sa akin. Mas mataas ang uri nito kaysa sa akin. Ibig sabihin niya, Diyos na nagkatawang tao, itong bibinyagan niya. Siya tao lang, si John. For he was before me. Yung salitang before me, samantalang 6 na buwan na panganay si John, kaysa sa kay Jesus, sa katawang tao. Ba't niya sinabing nauna pa siya actually sa akin? Kasi nga, pre-existent si Jesus. Wala pa siya, hindi pa siya pinanganak sa laman, nag-i-exist na siya. Sa Sunday Ginawa school. yung mundo, di ba? Actually, sa Sunday school, pinaliwanag ko yan. Hindi lang siya nauna kay John the Baptist. Nauna pa siya kay David. Nauna pa siya kay Abraham. Nauna pa siya kay Adan. Nauna pa siya sa earth. Nauna siya sa universe. Nauna siya sa anghel. Eternity talaga siya. Okay? So, ang sabi rito ngayon sa verse, nasan tayo? Verse 31. Ay, hindi ko kilala Basta may nag-message lang sa akin ng God. Makikilala ko siya, but that he should be made manifest to Israel. Basta lilitaw na lang siya isang araw. Therefore am I come, baptizing with water. And John bear record saying, I saw the Spirit. Ito, after na bininyagan niya, descending from heaven like a dove. Yan na yung kinukwento ni Matthew tsaka ni Mark kanina. And it abode upon him. And I knew him not. Actually, hindi ko talaga siya kilala. Pero meron lang senyas na binigay sa akin. But he that sent me to baptize with water, yan yung God the Father, the same said unto me, upon whom thou shalt see the Spirit descending. Yung pala yung senyas. Na direktang mensahe ng God the Father kay John. Kasi si Jesus, talagang tao talaga siya, 100% tao. So, ang dami na nagpabinyag. Paano mo malalaman kung sino ang anak ng Diyos dyan, Ang senyas lang pala, kung saan mo makita na bababa ang Spirit, the Spirit descending and remaining on him, the same is he which baptizeth with the Holy Ghost. Si Jesus Christ kasi ang mag-aano ng Holy Spirit sa mga tao Okay, so magtatapos tayo ngayon sa Luke. Lately ko lang na-discover to, Actually, kanina lang. Habang inaaral ko, sabi ko, pinipresent ko pa naman na yung buhay ng Panginoon sa panalangin. Ngayon, gusto ko ipakita na sa lahat ng yugto ng buhay niya, nananalangin siya. Tingnan natin si Luke ngayon. Ito, napakalinaw. Luke chapter, ano ba kay Luke? Biglang pinakita kay Luke chapter 3, chapter 3. Tingnan niyo sa Luke chapter 3. Verse 21. Luke 3:21. Now when all the people were baptized, ibig sabihin maraming nabinyagan bago kay Jesus. It came to pass that Jesus also being baptized, ano nakalagay dyan? And, ayun na. Tama pala yun na yung pinaportray sa mga pinikula na yung bang bago bininyagan ng Panginoon, nagpipray siya, tapos after siya nabinyagan, siguro, doon na sumagot ang Ama. Ito, sabi niya, praying Di ba? The heaven was open. Ayun lang yung pinaliwanag ni Matthew. Bumukas ang langit at saka ni, I think si Mark, Bumukas daw ang langit, 22. And the Holy Ghost descended in a bodily shape like a dove. Sinabi rin ni Matthew yan, upon him. And a voice came from heaven, sinabi rin ni Mark yan at saka ni Matthew, which said, Thou art my beloved Son, in thee I am well. Basta lang ang tawag dito sa pangyayaring to. Yan yung baptism. Yan yung baptism niya. Pero ang talagang kahulugan niyan, anointing ang tawag dyan. In-anoint siya. Kumbaga, pinrub ng God the Father na among sa lahat ng nabinyagan, tama naman yung pagpapabinyag nila. Pero bilang tao, Pero dahil merong ipinangakong Misaya, eto na yung senyas. Kakaiba siya dalawang senyas Yung Holy Spirit bumaba sa anyong kalapati, lumapag sa ulo niya. Parang anointing ang tawag dito. Ano yung transfiguration? Ay, baka yun. Chapter 17 ng Matthew yun. Yan naman yung abang nangangaral siya, sabi niya sa mga tatlong alagad niya, bantayan niyo lang ako. Nakausap niya si Moses at saka si Elijah. Sabi na, gawan ka namin ng tatlong tent, parang bibigyan sila ng bahay, ano yun? Kumbaga, ibang klase yun. Transfiguration to. Ito, parang anointing. Bukod sa binaptize siya, inanoint siya. Kaya yung baptism,
Bagamat sasabihin niyo, Pastor, hindi naman pala kailangan ng baptism para maligtas ako eh. Alam mo, pag nagpabaptize ka kasi, yan ang tinatawag na anointing. Inauguration mo sa simbahan ng Panginoon. No? Kasi, Saka public declaration. parang si Kristo. Parang sinasabi ng Ama, paniwalaan niyo to. Kasi bukod sa Holy Spirit na anyong kalapati, may boses pa mismo na naririnig ng mga tao. Anong sabi niya? I think nakabanggit din dyan, Thou art my beloved son, in thee I am well pleased. So parang kung ang Panginoon nga nagpabinyag, ano sabi niya, gawin mo lang yan bilang example. So malinaw na hindi salvation yung baptism kasi si Kristo, hindi naman siya makasalanan eh. Ba't siya nagpabinyag? May ibig sabihin yung binyag. Yan ay public nga, no? Parang pinresent ka publicly na, hindi ko na kinahiya ang Panginoon, tinanggap ko siya sa puso ko bilang tagapagligtas na siya'y namatay na libing na buhay na maguli. Pag nilubog ka sa tubig, nilalarawan mo rin na ako ay nagtiwala na kay Kristo na siya'y namatay na libing, muling nabuhay para sa akin. Para ako ay namatay sa kasalanan at mabuhay sa kabanalan. Yan ang sinisimbolo niyan. So, hanggang dyan lang tayo mga kapatid. Yung sa Great Commission parang nakapanggil ko yan. Sa baptize. Yun. Utos naman yun, no? Bago siya umalis, sinutusan niya yung simbahan niya. Kumbaga, meron siyang in-assigned na agent. Kumbaga, agent, siya yung gagawa ng baptism. Nung panahon, si John the Baptist. Ang Panginoon nga, wala ko nakitang binaptize niya. Pero I think may binabanggit sa Bible na nag-baptize din ang Panginoon, no? Pero palagay ko, hindi mahalaga yun kasi magiging mayabang yung binaptize ng Panginoon eh. Di ba? Saka po, di ba, sabi nila na may Oo nga, sinasabi lang ng mga alagad niya yun, no? Sabi niya, Panginoon, bakit may nagbabaptize doon? I think si kay John the Baptist yata sinabi yun. Sabi niya, pwede ba naming sawayin, no? So sabi ng Panginoon, wag, hindi naman isang tao lang ang pinagkatiwalaan niya, no? So ibig sabihin, pag hindi kalaban ko, kakampi natin. So yun yung principle, no? Kaya kahit sa atin, among the group, hindi natin pwede sabihin na tayo lang ang tama. Siguraduhin mo lang na tama ka, tapos ayaw mo yung iba, ipag-pray mo, suportahan mo, basta siguraduhin mong ikaw tama ka. Ito, Pastor, nung time na yun, isa lang talaga nagbabaptize. Si Ah, John oh, the Baptist si lang John the talaga. Baptist lang talaga. Pero kasi ngayon marami na. Wala, kasi nga, ang inibili na ng Panginoon na simbahan na. Pero isang simbahan pa lang noon. Kaya lang yung simbahan na yun, sabi niya, magpakarami kayo. So dumami ngayon yan. Kaya maraming simbahan ang nagbabaptize. At ang simbahan, nagtatalaga lang sa mga miyembro niya kung sino yung magbabaptize. So sa atin dito, ako muna bilang missionary, pero pag na-organize na tayo, pwede na tayong, isa yan sa pwedeng ibigay na authority, yung magbaptize ng simbahan. O kaya naman yung gusto magsimula ng gawain sa ibang lugar, yung simbahan din ang magbibigay ng authority. Pero ang requirement sobrang... Oo, may mga requirements talaga yan. So, kailangan ipag-pray natin yan. So sana, next time naman, aralin natin yung pagka-baptize ng Panginoon. Banggitin ko na una, di ba nag-pray siya 40 days? Ayan, doon malinaw na yun. Na talagang marami na tayong pag-aaralan na prayer. Pero at least ngayon, na-prove ko sa inyo na hindi ko man naipakita sa inyo na nagpipray siya ng bata, pero at least sana doon sa salitang, in spirit, i-grow in the spirit. Tapos sabi niya, i-grow in favor with God. So kasama na yon kahit hindi mo makikita nagpipray siya bilang bata. Tapos yung sinabi niyang yung templo, nagpaiwan siya. Anong ibig sabihin nun? Talagang sabik siya na mag-stay na doon kahit 12 years old pa lang. At tinawag din naman niyang house of prayer yun, no? Bagamat bandang dulo pa natin So, makikita niyo ang Panginoon talaga, parang pinakita niya na ang power niya nandoon sa panalangin, no? Dahil prayerful siya. Kaya nga, dati, naralan natin yun eh. Yung mga lagad niya, nung nakita siya nagpe-pray, inantay lang siya matapos. Tapos sabi nila, Panginoon, turuan mo nga kaming manalangin. Hindi sila nagpaturo na kumanta, hindi sila nagpaturo na mag-preach, hindi sila nagpaturo na mag-offering, mag-soul winning, no? Wala kayong makikita, isa lang ang nabanggit sa Bible na nagpaturo yung mga lagad, turuan mo nga kaming manalangin. Bakit? Siguro nakita nila, yun ang sikreto ng Panginoon, yun ang susi, kaya siya maraming nagawang milagro, no? Maraming nagawa para sa Panginoon. So sige, tayo manalangin. After nito, kung may kakainan pa tayo, di ba? Kung may tanong kayo, pwede pa natin dagdagan. Salamat po, Panginoon, sa gabi nito, mga kapatid namin na nakasama namin. Panginoon, salamat po at pinaalam mo sa amin na maaari pala namin aralin ang mga paksa, mga bersikulo patungkol sa
prayer life mismo ng Panginoong Jesucristo, na tunay na kami ay na kami po ay natutuwa na bagamat ang Panginoong Jesucristo ay anak ng Diyos, pero dahil siya nagkatawang tao, isa rin po sa kanyang misyon na yung ipakita sa amin ang perfect example how to live being a man, bilang tao dito sa mundong ito. At kung siya na anak ng Diyos at walang manang kasalanan, ay pinakita niya sa bawat yugto ng kanyang buhay. Siya po ay nananalangin, naway mahikayat din po kami na palaging manalangin sa aming buhay. Later on, as we proceed, makikita namin na bawat desisyon, bawat paglipat sa isang lugar, bawat pagharap sa mga pagsubok, paghahanda sa mga kinabukasan, ay lagi namin makikita ang Panginoon na nananalangin. In fact, habang siya nakapako sa krus, yung kanya pong tinatawag na 7 last word, 3 po doon ay panalangin Panginoon, na nakita namin na from birth to death ay puspos ng pananalangin ang buhay ng Panginoong Jesucristo sa kanyang katawang tao dito sa mundo. Nawa kami po ay mahikayat din na napakahalaga ng panalangin, bagamat kami mahina, limitado, at marami pong pagkukulang, subalit kapag kami nananalangin, nagkakaroon po kami ng kapangyarihan na galing mismo sa Diyos upang malabanan namin ang mga kahinaan, mga pagsubok, makapagdesisyon kami ng tama, at magawa po namin ang bagay na nakalulugod sa iyong dakilang pangalan. Pagpalain mo po ang bawat kapatid namin na kasama at nakarinig po ng iyong salita, naway patuloy pong ma-encourage kami na maging prayerful sa aming mga buhay, individually, as a family, and even as a church. Lalo po namin pahalagaan ang prayer meeting na katulad nito. Panginoon, ang lahat pong ito ay dinadalangin namin na puno po ng pagpapakumbaba, puno ng pananampalataya, pasalamat, at pagkakaisa. Inihiling ko po, igawad mo po ang iyong mahalagang bendisyon sa bawat isa sa amin, ang mga kapatid namin na may mga karamdaman, yung iba hindi po nakadalo, ikaw po ang magbigay ng kagalingan, ang nasa kalungkutan, bigyan ng kaaliwan, ang nasa kagipitan, bigyan mo po ng kaginawaan. Mga kapatid po namin na wala pa pong maayos na trabaho, ikaw po mag-open ng pintuan para sa maayos na trabaho, Panginoon. Ang mga may kasalukuyang trabaho, ikaw po magbigay ng kalakasan, karunungan, at maayos na mga employer, at may bibigay po ang kanilang karapat-dapat na salary, Panginoon, at mga pangangailangan sa araw-araw. Maraming salamat po, Panginoon. Tanggapin mo po ang aming papuri at pasalamat sapagkat ang lahat ay aming hiling at dalangin, puno ng pagtitiwala at pasalamat sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Amen.